Kabanata 681. Tumingin si Lito sa babaeng nakauniporme, nahulaan na kilala niya si Zen, at magpapaliwanag na sana. Gayunpaman, muling nagsalita ang babaeng nakauniporme, alisin mo ang maruruming kamay mo kay Zen. Walang karapatang hawakan ang iyong mababang lahi. Nang makita ang pang-aalipusta sa kanyang mukha, napangisi si Lito sa malamig na katuwaan, at mas hinigpitin pa ang hawak kay Zen. He taunted, I am going to hold her. What are you going to do about it? Nanlamig ang mukha ng babae. Siya ay humakbang pasulong at itinaas ang kanyang payat, magandang binti, nagpuntirya ng isang mabangis na sipa kay Lito. Nagulat si Lito. Isa talaga siyang martial artist. Sa isang kabog. Mabilis na umiwas si Lito, at nagtapos na sinipa ng babae ang mesa sa kalahati. Ano, isa kang bloody tigress, ang bangis mo. Nagmura si Lito. Lalong lumamig ang mukha ng babae, tigress. Taga-ibang bansa ka, di ba? Huwag mong isipin na hindi ko naiintindihan ang pagmumura mo. With that, she launched another fist at him. Sa sandaling iyon, biglang nagising si Zen, mahinang nagmamakaawa, Sister Sheena, tumigil ka. Nagulat ang nakauniporming babae, Zen, sinubukan ba ng lalaking ito ang anumang bagay na hindi nararapat sa iyo? Sabihin mo, ipaghihiganti kita. Umiling si Zen, hindi, mabuting tao si kuya. Ngayon lang ako na-sure, buti na lang nandito siya. Nang marinig ito, ang nakauniporming babae ay bahagyang natigilan, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Lito na may bahagyang pagkakasala. Sinulyapan siya ni Lito, ano? Hindi ka ba hihingi ng tawad? Mayabang na sumangot ang nakauniporming babae, kilala mo ba kung sino ako? Hindi ka karapat-dapat para humingi ng tawad sa akin. Ibinaba ni Lito si Zen, tinitigan ang nakauniporming babae, at malamig na sinabi, wala akong pakialam kung sino ka. Kung hindi ka hihingi ng tawad, kailangan kong gawin ang mga bagay sa sarili kong mga kamay. Sa sandaling ito, medyo nakaramdam siya ng inis. Sinimulan ng babaeng ito ang isang away nang hindi nakikilala ang tama sa mali at nagkaroon pa ng kapangahasan na umaktong superior habang alam niyang mali siya, para siyang nakatingin sa mga tao mula sa kanyang butas ng ilong. Nagsalubong ang kilay ng babae, puno ng displeasure ang magandang mukha nito, tulad ng sinabi ko, hindi ka qualified na. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, narating na ni Lito ang kanyang tabi, itinulak siya pababa sa kama. Anong ginagawa mo? Matindi ang pagpupumiglas ng babae, ngunit nang idiin ni Lito ang isang punto sa kanyang katawan, bigla siyang bumagsak at lumuhad sa sahig. Napatulala ang iilang bodyguard na kasama ng babae. Ang babae ay nakaramdam lamang ng pagkawala ng mukha, puno ng pagkabalisa at galit, ang kanyang puting nyebe na mukha ay namula, at sumigaw siya, anong ginawa mo sa akin? Hinihiling mo ba ang iyong kamatayan? Tumanggi pa rin bang humingi ng tawad? Hinawakan ni Lito ang kanyang bukong-bukong, itinapon ang kanyang mataas na takong, at tinusok ang isang pilak na karayom sa talampakan ng kanyang paa. Nag-iba ang mukha ng babae, at biglang sa pagitan ng pag-iyak at pagtawa ay napabulalas siya, Nakakakiliti. Nakikiliti ako. I'm sorry. I was wrong. I apologize. Stop it now. Makalipas ang 1 minuto, tumawa siya ng malakas na halos hindi na siya makahinga. Nangingilid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata, at ang kanyang tingin kay Lito ay puno ng pagsusumamo. Ikinawit ni Lito ang mga sulok ng kanyang bibig at binawi ang pilak na karayom. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang babae, nakahandusay sa sahig at naghahabol ng hininga. Sa panunood ng eksenang ito, hindi napigilan ng mga bodyguard na yumuko at tumawa. Pinandilatan sila ng babae, bawal tumawa. Gusto mo bang maparusahan? Nang marinig ang mga salitang iyon, agad silang nagpipigil ng tawa. Nagpumiglas ang babae mula sa pagkakahiga, medyo mahina pa ang katawan. Siya ay umindayog at direktang natisod sa mga bisig ni Lito. Humalaklak si Lito, first time na magkita, at naglalaway ka na sa alindog ko, na naghahangad na ihagis ang iyong sarili sa aking mga bisig. Baliw ka! Hintayin mo ako! Napaatras ng ilang hakbang ang babae, galit na tumingin sa kanya, pagkatapos ay sinabi kay Zen, Miss. I finally found you, come back with me. Umiling si Zen, hindi na ako babalik. Ayokong mag-abroad, gusto kong manatili dito kasama ang aking lolo. Seryosong nagsalita ang nakauniporming babae, you can't be so capricious, don't forget your identity. Ibinaba ni Zen ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumula, ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo, minsan, ayoko talaga ng ganitong pagkakakilanlan, mas gugustuhin kong maging isang ordinaryong tao.
Ang nakaunipormeng babae ay tila nag-aatubili, ngunit sinabi pa rin, ito ang iyong likas na responsibilidad, Zen, dapat kang magkompromiso. Sumenyas siya sa mga bodyguard, at humakbang ang dalawa sa kanila. Sa sandaling ito, isang figure ang hamarang sa kanilang daan. Tumingin si Lito sa babaeng nakauniporme sa pagtatanong, kung saan ang babae ay sumangot ng malamig, ang pangalan ko ay Honey Ino. Tumango si Lito at nagtanong, Miss Ino, dahil ayaw ni Zen na mag-abroad, bakit mo siya pinipilit? Si Honey, na may mapang akit ng ngiti, ay tumugon, ito ay usapin ng feudal. Ang mga gawain ng aming pamilya. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Tumawa si Lito at sinabi, humihingi ako ng paumanhin, ngunit hindi mo maalis si Zen. Napaluha, tumingin si Zen kay Lito at sinabing, Kuya, salamat, ngunit hindi kita madadala dito. Bahagyang tinapik ang ulo ni Zen, tiniyak siya ni Lito, hindi natatakot si Kuya na masangkot. Kung maaari kang magdala ng problema sa akin, iyon ay nagpapakita lamang ng iyong kakayahan. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, gusto mo bang samahan ka ni Kuya para makita ang lolo mo? Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Zen, at agad siyang tumango, okay. Hindi mangyayari yon. Agad namang tumutol si Honey. Ha, sa tingin mo mapipigilan mo kami? Natatawang sabi ni Lito. Umiling siya, tumatawa, hinawakan ang kamay ni Zen, at inakay siya palayo. Lumingon si Honey sa mga bodyguard at sumigaw, ano pa ang hinihintay ninyo? Pigilan mo sila. Gayunpaman, pagkatapos ng isang sulyap kay Lito, ang mga bodyguard ay umatras, mahinang bumubulong, pero hindi niya tayo kakampi at hindi siya mapipigilan. Isang grupo ng mga walang kwentang walang isip. Si Honey ay malupit na nagsabi, bago malapit na sumunod sa likod. Nang maabyutin niya si Lito, mahigpit niyang sinabi, maaaring puntahan ni Zen sa kanyang lolo, ngunit sa sandaling matapos niya ang kanyang pagbisita, dapat siyang sumama sa akin. Sumulyap si Lito kay Zen, iniiwan ang pagpili sa kanya. Matapos itong pag-isipan ng matagal, sa wakas ay tumango si Zen bilang determinasyon, okay. Hindi nagtagal ay huminto ang isang itim na sasakyang pangnegosyo. Napansin kaagad ni Lito na ang sasakyan ay gawa sa high-density na material, maging ang salamin ay hindi tinatabla ng bala. Maliwanag, hindi ito isang kotse na nauugnay sa karaniwang sambahayan. Sumakay silang tatlo sa sasakyan at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang nursing home na nasa paanan ng bundok. Ang nursing home ay may mga security guard sa pasukan. Pagkatapos lamang ipakita ni Honey ang kanyang ID, nabigyan ng pahintulot ang sasakyan na magpatuloy. Makalipas ang halos 10 minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng isang standalone villa. Sa hardin, isang mahinang matandang lalaki ang nakaupo sa isang wheelchair, mukhang tuyo at pagod na, mukhang wala na masyadong oras. Lolo. Hindi naghintay ng ilang sandali, lumabas si Zen mula sa sasakyan at papunta sa naghihintay na mga bisig ng matanda. Nang makita si Zen, ang mukha ng matanda ay lumiwanag sa hindi nakukuhang saya, tinapik ang kanyang ulo ng magiliw at nagtanong, Zen, ano ang nagdala sa iyo dito upang makita ang iyong lolo? Naluluha ang mga mata, nabulunan si Zen, nami-miss ni Zen si Lolo. Lumapit si Honey sa tabi ng matanda, magalang na yumuko sa kanyang harapan. Ang matanda ay nagwagayway ng kamay, iginiit, hindi na kailangan ng gayong mga formalidad. Nang matapos, lumingon siya kay Lito, at sino ito? Mabilis na ipinaliwanag ni Zen, kaibigan ko siya. Nagpatuloy siya sa pagsasalaysay kung paano siya tinulungan ni Lito noong nakaraang gabi. Matapos marinig ang pagpapakilala ni Zen, lumingon ang matanda kay Lito na may pasasalamat sa kanyang mga mata, binata, lubos akong nagpapasalamat sa pag-aalaga sa aking Zen. Walang anuman. Ngumiti si Lito, pagkatapos ay naging seryoso, Elder, namamana ang iyong karamdaman, hindi ba? Nang marinig ito, bahagyang nanghina ang mukha ng matanda. Mapangahas. Sinabi ni Honey, bawal kang magbulalas ng kataranteduhan. Sumulyap si Lito sa kanya, hindi ako nagsasalita ng walang kaparerekon. Upang sabihin ang katotohanan, ako ay isang practitioner ng tradisyonal na medicine. Ikaw. Si Honey ay tumingin sa kanya pataas at pababa, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Paano ka magiging doktor? At kung oo, dapat ay isang kwek-kwek ka. Sa tingin mo ba maniniwala kami sayo? Naniniwala ako sa kanya. Biglang humakbang si Zen, nakatingin kay Lito, naniniwala ako sa kanya. Hindi siya magsisinungaling. Sa tabi nila, ang matanda ay nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay tumango, binata, tama ka. Ang sakit na ito ay namamana talaga sa aking pamilya. Tumango si Lito, mahinang nagsabi, kung hindi ako nagkakamali, si Zen ay dumaranas din ng parehong kondisyon.
Paminsan-minsan, magkakaroon siya ng mga biglaang himatayan at kumbulsyon. Habang tumatanda siya, ang mga episode na iyon ay magaganap ng higit at mas madalas, hanggang sa siya ay maging masyadong mahina upang mabuhay. Nang marinig ito, mukhang nagulat ang matanda, kumikinang ang kanyang mga mata. Tama ka, binata. Kaya mo ba talagang gamutin ang sakit na ito? Tumango si Lito, oo. Agarang sinabi ni Hani, huwag kang magtiwala sa kanya. Siya ay isang lalaki mula sa ibang bansa. Paano kung hindi malinis ang kanyang intensyon? The old man waved his hand dismissively, I'm already in this state, let him try. Tumingin si Lito kay Hani at hinaila ang gilid ng kanyang bibig, Miss Hani, dahil wala kang tiwala sa akin, paano na lang tayo tumaya? Ngumisi si Hani, pastahan tayo. Kung hindi mo siya mapagaling, luluhod ka sa harapan ko at hahayaan akong sampelan ka ng 100 beses. Walang problema. Sumang-ayon si Lito nang walang pag-aalinlangan, kung mapapagaling ko siya, kailangan mo akong halikan. Kahit anong oras, lugar, o okasyon, basta hilingin ko, dapat mo akong halikan. Bastos ka. Lahat ng iniisip mo ay mga bastos na bagay. Galit na saway ni Hani. Tumawa si Lito, natatakot ka ba? Ngumuso si Hani, walang dapat ikatakot, pumapayag ako. Pagkatapos, lahat ay pumasok sa bilya, habang si Lito at ang matanda ay nananatiling mag-isa sa kwarto. Naglabas siya ng maraming pilak na karayom at mabilis na ipinasok ang mga ito sa mga pressure point ng matanda at pagkatapos ay nag-inject ng purong chi energy, na nililinis ang malabong chi mula sa kanyang mga meridian. Makalipas ang halos 1 oras, sa wakas ay natapos na ang paggamot. Si Lito ay basang-basa sa pawis, halos madapa sa sahig. Malubha ang karamdaman ng matanda. Ang mga aksyon ni Lito ay halos isang aksyon laban sa langit. Maya-maya lang, narinig ng mga tao sa labas ang gulo at nagmadaling pumasok. Nakita ni Hani na nakapikit ang mata ng matanda, at biglang nagbago ang mukha nito. Tawagan mo ang Dr. Dali. Lito, kung mayroon siyang anumang sakuna, tapos ka na. Tumigil ka. Sa puntong ito, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw ito ay mula sa matanda. Dahan daw ang umupo ang matanda. Orihinal na mapula, ang kanyang mukha ngayon ay kumikinang sa kalusugan, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Mukha siyang mas malusog. Tutulungan sana siya ng nurse, ngunit kinawayan siya ng matanda. Tumabi ka, kaya ko ang sarili ko. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, sa pagkamangha ng lahat, ang matanda ay masiglang bumaba sa kama at tumakbo pa ng ilang laps sa silid. Huminga siya ng malalim at tuwang-tuwa na napabulalas, bata, maraming salamat. Matagal na panahon na rin simula nang maramdaman ko ang liwanag na ito. Napakasarap ng pakiramdam na ito. Basta masaya ka, sir. Ngumiti si Lito at pagkatapos ay bumaling kay Hani, nanunukso, sa kasamaang palad, maaaring hindi mahanap ng isang tao ang kanilang ngiti. Matapos mabigla, pinandilatan ni Hani si Lito na may kahihiyan sa mukha. Tumawa si Lito, huwag kalimutan ang taya sa pagitan natin. Sigurado akong hindi na babalikan ni Miss Hani ang sinabi niya, di ba? Kung tutuusin, napakaraming tao ang nakasaksi nito. Ang magandang mukha ni Hani ay naging itim sa ilalim ng isang palayok, fine. Utang ko sa iyo ang isang halik, tinatrato ko ito na parang hinahalikan ko ang isang aso. Umiwas si Lito, ngumiti, hindi ngayon. Pupunta ako at ubusin ang pangako mo kapag maganda ang mood ko balang araw. Si Hani ay may masamang pakiramdam, walang magawa, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, basura, what conniving plans are you hatching now? Kabanata 682. Sa sandaling ito, muling nagsalita si Lito, kung hindi ako nagkakamali, si Zen ay mayroon ding genetic na sakit na ito. Nang marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ng matanda. Mukha namang namangha si Hani, mukhang may kaya talaga itong lalaking ito. Mabilis na sinabi ng matanda, tama, binata, kung mapapagaling mo ang sakit ni Zen at matiyak na hindi na ito magpapatuloy, sa bansang ito sa silangan, anumang gusto mo, maibibigay ko sa iyo. Bahagyang ngumiti si Lito, mas madaling sabihin kaysa gawin, dalhan mo ako ng isang basong tubig. Mabilis na nagdala ng isang basong tubig ang isang nurse. Inilabas ni Lito ang isang pilak na karayom, tinusok ang sarili niyang daliri, at piniga ang ilang patak ng sariwang dugo sa tubig. Inumin mo, sabi ni Lito kay Zen. Nagbago ang mukha ni Hani, at huminga siya, pinaglalaroan mo ba kami? Binigyan siya ni Lito ng isang sulyap, gusto mo bang tumaya muli? Kapag nanalo ulit ako, magpapalipas ka ba ng gabi sa akin? Naninigas ang mukha ni Hani, hindi alam kung ano ang sasabihin saglit. Sa gilid, hindi nag-atubili si Zen, dinampot niya ang baso at ibinaba ang tubig. Tumango si Lito.
Siya ngayon ay nagtataglay ng katawan ng isang martial king, ang kanyang dugo ay puno ng espiritual na enerhiya, isang bihirang elixir sa mundo. Matapos maubos ang tubig, tulalang tumingin si Zen kay Lito, magaling na ba ako? Umiling si Lito, sa ganitong paraan, hindi ka magkakasakit, ngunit maaari mo pa ring maipasa ang sakit sa susunod na henerasyon. Kung gusto mong ganap na maalis ang sakit, kakailanganin mo ng isang serye ng mga paggamot, ngunit kailangan mong maghintay ng isa pang linggo. Tumango si Zen, puno ng paghanga ang kanyang mga mata kay Lito, salamat. Pagkatapos, umalis si Lito, iniwan si Zen at ang elder upang i-enjoy ang oras ng kanilang pamilya. Pagkaalis ni Lito, biglang kinausap ni Zen ang elder, Lolo, hindi ba lagi mo akong gustong mahanap ng angkop na asawa? Nagulat ang matanda, bakit? Nakahanap na ba si Zen ng lalaking gusto niya? Mataimtim na tumango si Zen, ang binatang iyon. Gusto ko siyang pakasalan. Nang marinig ito, umiling ang matanda, Zen, ikaw ay isang prinsesa ng silangan, isang marangal na hari, na may mataas na angkan. Ang binatang iyon ay mabuti, ngunit siya ay isang ordinaryong tao lamang. Ang kanyang katayuan ay hindi tugma sa iyo. Ipinadyak ni Zen ang kanyang paa, mayabang na sinabi, wala akong pakialam, bukod sa kanya, hindi ako magpapakasal sa iba sa buhay na ito. Walang magawa ang matanda. Alam na alam niya ang ugali ng apo. Kapag nagpasya siya sa isang tao, magiging mahirap na baguhin ang kanyang isip. Pagkaalis ni Lito sa sanatorium, hinubad niya ang maskara ng balat ng tao sa kanyang mukha, inihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Bumalik ang tingin niya sa sanatorium at bumulong sa sarili, the royal family, ha, it's none of my business. Ang kanyang layunin ay maging ang pinakamataas na martial artist at maabot ang mga bituin. Ang isang maharlikang pamilya sa silangan, kahit na hindi maabot ng mga ordinaryong tao, ay walang apela para sa kanya. At sa araw na ito, muling lumikha ng sensasyon ang balita mula sa pamilyang Chiba. Ang batang Grandmaster ay nakipagsanib puwersa sa pamilya Chiba. Sa tulong ng batang Grandmaster, ang pamilyang Chiba ay walang alinlangan na magiging numero unong pamilya sa silangan. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga pamilya ay maaari lamang tumingin kay Ricardo Chiba. Ang lalaki na nanakit kay Ricardo, malamang na mawalan siya ng swerte. Sa pamamagitan ng interbensyon ng batang Grandmaster, wala nang lugar para sa kanya upang ilibing. Nagdadaldalan ang mga tao at sa ilalim ng umiikot na undercurrent, lahat ay labis na nasa sabik, naghihintay na magsimula ang magandang palabas. Sa sandaling ito, si Lito ay naglalakad mag-isa sa mga kalye ng Nara. Ang Nara ay isang sikat na lungsod ng turista na may magagandang tanawin, siksikan sa mga turista. Mayroong ilang mga sikat na nightclub sa malapit, na madalas puntahan ng mga high-end na madla. Habang naglalakad siya, biglang may hamarang na sasakyan sa daraanan niya. Ito ay isang kitang-kitang pulang supercar. Bumukas ang pinto ng kotse, at lumabas ng kotse si Masato. Haha, ang liit talaga ng mundo. Nakasandal sa pinto ng kotse, si Masato ay nagbigay ng nakakainis na ngiti kay Lito. Hindi siya pinansin ni Lito, inilibot niya ang kanyang mga mata, at naghanda na maglakad sa paligid niya. Stop! Pinayagan ba kitang umalis? Nang makitang hindi siya pinansin, sumigaw ng malakas si Masato. Malamig na tumawa si Lito, ano, sa iyo ba ang kalye na ito? Kailangan ko ba ng pahintulot mo para umalis? Tagumpay na tumawa si Masato, tama ka, ang kalye na ito ay pag-aari ng aming pamilyang Kamiyo. Ano sa palagay mo iyon, bata? Malamang na ito ay lumampas sa iyong imahinasyon, hindi ba? Sa puntong ito, maraming dumaraan ang naharang ng sasakyan ni Masato at nagsimulang magreklamo. Galit na galit si Masato. Ako si Masato. Akin ang kalyeng ito. Walang nangahas na kontrahin ako. Nang marinig ito nang dumadaan ay hindi na sila naglakas loob na magsalita pa. Malaki ang impluensya ng angkan ng Kamiyo sa Nara, walang nangahas na guluhin sila, pinili ng lahat na maglakad sa isang detour sa paligid nila. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang humakbang si Lito, sinipa ang sports car. Sa pagkamangha ng lahat, ang sasakyan ay umaandar ng patagilid ng 5 metro, na naglilinis sa kalsada. Sa pagtingin sa kotse na may malalim na dent, Masato wore a grim look on his face, boy, do you know this is a brand new car? I haven't even got the chance to really enjoy it, and you've damaged it. Lahat ng tao sa paligid ay nakiramay kay Lito, sa pag-aakalang siya ay makakaranas ng matinding pambubugbog. Pagkatapos, biglang itinaas ni Lito ang kanyang kamao, at sa isang suntok, ang hood ng sports car ay agad na lumubog, kaya hindi na ito makilala. Ang sulok ng bibig ni Masato ay hindi mapigilan.
Sa sandaling ito, may nag-aalab na galit sa kanyang puso, hindi lang dahil nasira ang kanyang pinakamamahal na sasakyan, kundi dahil hindi nagpakita ng takot si Lito, kaya nawalan siya ng mukha sa harap ng lahat. Tumingin si Lito kay Masato, mahinahong sinabi, nasira ko ang kotse mo, gusto mo ba akong saktan? Walang kamalay-malay na lumiit si Masato ang kanyang leeg dahil alam niyang hindi siya katapat ni Lito. Kung sumiklab ang totoong away, lalo lang siyang magdudulot ng kahihiyan. Maghintay ka lang. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono, naglakad sa gilid para tumawag, pagkatapos ay bumalik at nginisyon si Lito, boy, if you dare, just wait here. Nag-cross arms si Lito, sige, maghihintay ako. Isang masasamang ngiti ang isiniwalat ni Masato, hehe, may sorpresa ka mamaya. Anak, it's fate that we meet today. How about I invite you to the nightclub? Napasulyap si Masato sa marangyang pintuan ng nightclub sa tabi niya. Malinaw ang kanyang intensyon. Ayaw niyang hayaang makatakas si Lito. Ang mga nanunood sa paligid ay agad na gumawa ng senadoryas kay Lito, na hinihimok siyang umalis kaagad. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, tumango si Lito bilang pagsang-ayon, dahil nag-iimbite si Young Master Masato, tama lang na sumunod ako. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Masato, ngunit walang bahid ng saya sa kanyang mga mata, at iniabot niya ang kanyang kamay pasulong, please. Sina Lito at Masato, kasama ang kanilang grupo, ay pumasok sa Lily Nightclub. Pagpasok pa lang nila ay lumapit ang manager para salubungin sila. Malaki ang ngiti ng manager, welcome, Young Master Masato. Magiging pareho ba ito ng top-tier VIP room gaya ng dati? Tumango si Masato, tumitig si Lito ng mapanuksong tingin. Maya-maya lang, may humihingal na tunog mula sa entrance, at huminto ang isang puting sports car. Bumaba mula sa sasakyan ng isang long-legged beauty. Ang kagandahan ay nasa 170 centimeters ang taas, may chestnut brown na wavy na buhok at nakasuot ng puting damit na masikip, ang kanyang mga curve ay napakaganda, siya ay may manipis na baywang at mahahabang binti. Hindi isang pagmamalabas na sabihing hindi ka panipaniwala ang kanyang figure. Ang kanyang balat ay puti ng nyebe, mahalaga, ang kanyang mga tampok ay napakapinong. Siya ay isang halong lahi na kagandahan. Isang ngiti mula sa kanya ay sapat na upang pukawin ang karamihan, ito ay sapat na upang itaas ang entablado ng isang lungsod. Habang siya ay gumagalaw, parehong lalaki at babae ay nabighani sa kanyang hitsura. Maraming lalaki ang nabighani, tumakbo sila sa mga poste ng lampara, na umani ng hindi mabilang na mga tawa. Yun ba? Si Laura. Si Masato ay lubos na nabihag, ang kanyang bibig ay halos lumuwa. Si Laura, ang pinakakilalang diva ng Club Fragrant Lily, na may malahalimaw na kaakit-akit na hitsura at isang matamis at masiglang boses na parang isang batang babae. Ipinakita lang niya ang kanyang talento, hindi niya ipinagbili ang kanyang sarili. Sa loob ng 3 magkakasunod na taon, siya ay ibinoto bilang pinakamagandang mga awit, isang huwaran na hinahangad ng lahat ng lalaki. Nakangiting tumango ang manager, correct? It's Laura. Mabilis na hinawakan ni Masato ang manager sa kanyang damit, magkano ang magagastos para sa kanya na kumanta ng isang kanta para sa akin. The manager wore a troubled expression, well, that might not be possible. Medyo high profile si Laura, at siya ang pumipili ng mga kliyente niya. Nobody can force her. Masato beat out, I am Masato Cameo. Is she dismissing my face too? Umiling ang manager, noong huling gusto ni Mayor na kumanta siya, hindi man lang nagpakita si Laura. Natatakot ako na baka ganoon din ang kaso sa iyo. Malamig na sumangot si Masato, walang sino man sa mundong ito ang ayaw sa pera. With that, he confidently moved forward, making space around Laura, and greeted her politely, Miss Laura, hello, I am Masato Cameo. Gusto kitang makilala. Si Laura, sa kanyang malalim at kaakit-akit na mga mata, ay saglit na tinitigan si Masato at pagkatapos ay umiwas ng tingin, hindi interesado. Kasabay nito, lumayo siya suot ang kanyang mataas na takong, isang hangin ng malamig na pagmamataas na nakapalibot sa kanya. Agad na hamarang si Masato sa kanyang dinadaanan at nanlamig ang kanyang mga salita, teka lang, Miss Laura, baka makita mo ang kahihinatnan ng pagtanggi sa akin na masyadong mabigat para dalhin. Malinaw ang kanyang mga intensyon, gusto niyang pilitin na makuha ang kanyang paraan. Madalas na ginagawa ni Masato ang ganitong uri ng bagay, gamit ang kapangyarihan ng kanyang pamilya para gawin ang gusto niya, at palagi siyang matagumpay sa bawat pagkakataon. Habang siya ay nakasimangot, inaabangan ang isang magandang babae sa kanyang mga bisig. Smack! Isang malutong na sampal ang dama po sa kanyang mukha.
Napatikip ng mukha si Masato, gulat na gulat habang nakatingin kay Laura, mas lalong tumitindi ang galit sa mukha nito, ano, you actually hit me. Malamig na ngumiti si Laura, oo, sinaktan kita. Kapag hindi mo ako nirerespeto ulit, lampoin kita. Sa sinabi nito, tumalikod siya at umalis, ang malamig niyang kilos ay parang yelo. Naikuyom ni Masato ang kanyang mga kamay sa mga kamao, malamig na nagkomento, ano, ikaw na mayabang na asong babae, makukuha kita balang araw. Sa gilid, nasaksihan ang mga pangyayaring ito, hindi napigilan ni Lito na matawa. Lalong napahiya si Masato, nilinggan niya si Lito, anong tinatawa-tawa mo? Kung ikaw yan, hindi ka man lang niya susulyapan. At least nakakausap ko siya. Umiling si Lito, hindi ko lang siya makakausap, kundi makukuha ko rin ang numero ng telepono niya. Hey! Kahit sino pwede magsalita ng malaki. Malinaw na hindi siya pinaniwalaan ni Masato. Then, he shifted his gaze, sneering, why don't we make a bet then? Tumawa si Lito, alam kung anong uri ng mga pukana ang maaaring gawin ng taong ito. Tumango siya at ngumisi, deal. Kung makuha ko ang number niya, dapat kang mag-flop down at tawagin akong lolo, ng 3 beses. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Masato, dahil sa tingin niya ay imposible iyon. Sinabi niya nang may pananakot, kung mabaigo ka, hinihiling kong putulin mo ang 3 sa iyong mga daliri dito at ngayon. Na may bahagyang ngiti, sinabi ni Lito sa manager at sa iba pa, narito ang lahat upang magpatotoo. Nang walang ibang salita, at sa ilalim ng mausisa ng mga tingin ng karamihan, dumiretso siya patungo kay Laura. Kabanata 683. Papunta na si Laura sa elevator nang biglang may hamarang sa kanya. Tumabi. Isang saglit na pagsimangot ang bumungad sa magandang mukha ni Laura na puno ng pagkasuklam. Sa kanyang mga mata, isa lamang itong humahabol na naakit ng kanyang kagandahan na may masamang intensyon. Walang pakialam na ngumiti si Lito, mayroon akong napakahalagang pag-uusapan sa iyo. Napaawang ang mapupulang labi ni Laura habang malamig na nakatingin sa kanya, huwag kang gumamit ng boring na excuse, kapag hindi ka tumabi, tatawag ako ng security. Sa hindi kalayuan, umiling si Masato at tumawa, natutuwa sa kasawian ng iba. Hehe, boy, hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang tiwala mo. Mukhang hindi magtatagal bago mawala ang 3 daliri mo. Sa malamig na singhot, nilampasan ni Laura si Lito, na nagbabalak na pumasok sa elevator. Sa sandaling iyon, bumulong si Lito kaya tanging si Laura lang ang makakarinig sa kanya, nagkaroon ka ba ng mga bangungot kamakailan, puno ng lahat ng uri ng maruruming bagay. Nang marinig ang kanyang mga salita, nabigla ang mga hakbang ni Laura at lumingon siya kay Lito. Medyo mapatla ang kanyang ekspresyon, ngunit napanatili niya ang isang pahiwatig ng pag-aalinlangan kay Lito, piniling huwag magsalita ng anuman. Tumawa si Lito, mukhang tama ako. Hindi lang ikaw ay may mga bangungot, ngunit madalas ka ring nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na lamig, kahit nasa gitna ng mainit na panahon, na para kang nakatayo sa isang lupaing puno ng nyebe. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang nagsikip ang mga mata ni Laura, nanginginig ang kanyang katawan. Tama siya sa lahat ng bagay. Spot on ang mga salita ng taong ito. Mabilis na umikot ang isip ni Laura, bumibilis ang kanyang paghinga. Sa hindi kalayuan, bahagyang nagdilim ang mukha ni Masato nang mapansin ang pagbabago. Anong nangyayari? Bakit nililibang ni Laura si Lito? Nagulat din ang manager ng club, Laura never wastes time with strangers. Could it be that young man is really so charming? Ngumuso si Masato, kalokohan. Ang sama ng mukha ni Laura, malapit na siyang magwala. Tumawa ang manager bilang pagsang-ayon, talaga, young Master Masato. Habang pinapanood ang pagbabago ng ekspresyon ni Laura, ngumiti si Lito at nagpatuloy, kapag binabangungot ka, nakakarinig ka ba ng babaeng umiiyak para humingi ng tulong sa iyong tainga? Sa mga salitang iyon, lubos na nabigla si Laura. Nipatikip siya ng kamay sa bibig, ang mukha ay kasing putla ng kumot. Lahat ay tulad ng inilarawan ni Lito. Gabi-gabi sa nakalipas na kalahating buwan, ginigising siya ng mga bangungot, nakakarinig ng mga sigaw ng tulong na bumubulong sa kanyang tainga. At dahil dito, naging mahina ang kanyang espiritu kamakailan, maging ang kanyang regla ay naging irregular. Alam mo ba ang dahilan? Sa wakas, nagsalita si Laura, nakatingin kay Lito. Tumango si Lito nang may katiyakan, syempre mayroon ako, ngunit wala akong oras ngayon. Kung nagtitiwala ka sa akin, ibigay mo sa akin ang iyong numero at makikipag-ugnayan ako sa iyo. Walang pag-aalinlangan, kinalampag ni Laura ang kanyang numero ng telepono.
Sa puntong ito, naramdaman niyang parang humahawak siya sa mga straw, hindi alintana kung manloloko si Lito, susubukan pa rin niya. Paano ito naging posible? Sa kabilang banda, si Masato, nang makitang kinukuha ni Lito ang numero ng telepono ni Laura, ay agad na namula. Nagmamadali siyang naglakad, Lito, ano bang pinagkakaabalahan mo? Nagkibit balikat si Lito, nakita iyon ng lahat, kusang ibinigay sa akin ni Miss Laura ang kanyang numero. Imposible yan, dapat may mga pakulo ka. Galit na umuungal si Masato. Tiningnan ni Laura na malamig si Masato, pagkatapos ay bumaling siya kay Lito na may magalang na ngiti, kapag tapos ka na sa iyong negosyo, tandaan mong tawagan ako. Maghihintay ako. Pagkasabi nito ay matikas siyang pumasok sa elevator. Sa sandaling iyon, tumahimik ang bulwagan. Lahat ay tumingin kay Lito ng may inggit, marami sa kanila ang nagpapakita ng magalang na paghanga. To think na si Laura, ang diva na kahit na ang mayor ay hindi makapaniwala, ay ngingiti sa isang random na lalaki at hilingin pa na tawagan siya, ay lampas sa inaasahan ng lahat. Sumulyap si Lito kay Masato, para saan ka nakatayo dyan? Lumingon ang mukha ni Masato, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ngumisi si Lito, hindi mo naman tatangkaing kumawala sa pastahan natin ngayon lang, di ba, Mr. Cameo? Nanalo ako, kaya may utang ka sa akin ng 3 kautaw at kailangan mo akong tawaging lolo, ng 3 beses. Hindi mapakali ang mga mata ni Masato, masungit niyang sinabi, nagbibiro lang ako. Don't believe me. Ask them. Mabilis na nag-echo ang manager at ang iba pa, tama, nagbibiro lang si Young Master Masato. Kung matatalo ako, hindi ka yata magbibiro nun. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Lito, biglang sumipa patungo sa binti ni Masato. Bam! Si Masato ay direktang bumagsak sa lupa, na nakahandusay sa isang nakakahiyang pagkalat. You should know my ways. Don't force me to make a move. The situation wouldn't be as simple as just lose face. Ang matalim na tingin ni Lito ay dumaan kay Masato. Naramdaman lamang ni Masato ang malamig na lamig sa kanyang buong katawan, naramdaman ang napakalaking hangarin ng pagpatay na dumaan sa kanya mula sa itaas. Ninatngat ng kanyang mga ngipin, naisip niya, ang isang matalinong tao ay higit na nakakaalam kaysa lumaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya. Kaya't iniyuko niya ang kanyang ulo at, sa harap ng mga taong nanunood, masunurin siyang tinawag siyang lolo, ng 3 beses. Tumango si Lito, magandang apo. Nang makita ang karaniwang bastos at mayabang na si Masato, hindi napigilan ng maraming tao ang tumawa ng may schadenfreude. Samantala, ang mukha ni Masato ay namumula na halos mamumula sa galit. Lito, sampain ka, hintayin mo ang aking paghihiganti. Magbabayad ka para dito sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang isang grupo ng mga tao. Ang nangunguna ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may balbas, na nagpapalabas ng isang kahangahangang aura. Nang makita ang bagong dating, nagliwanag ang mga mata ni Masato na parabang nakita niya ang kanyang tagapagligtas. Lumapit ang lalaking may makapal na balbas, kinuyam ang kanyang mga kamao at nagsalita sa isang masiglang tono, Young Master Masati, sino ang nang-ahas na sumalungat sa iyo? Ako, si Bolong, ay narito para harapin siya. Sinulyapan ni Masato si Lito at tumawa ng masama, Lito, ito si Bolong, ang pangalawa sa pinuno ng gang Sanara at isang mabuting kaibigan ko. Kung hihingi ka ng tawad sa akin ngayon, baka hayaan ko siyang iligtas ka. Tumawa si Lito at iniwas ang kanyang tingin sa mga miyembro ng gang, tinutugunan si Masato, at paano mo gustong humingi ako ng tawad? Nang makita ito, inisip ni Masato na natakot si Lito, kaya't tumayo ang kanyang espiritu, mayabang na nag-uutos, lumuhod ka at yumuko sa akin, gayon din, gantihan mo ako ng 3 daliri. Tumawa si Lito. Sa isang kisap mata, bigla niyang binigyan ng mabilis na sipa si Masato. Kasabay nito, ang Asher Scale Sword, ay nahugot, na nagwawasiwas sa hangin. Umalangaw-ngaw sa buong hall ang sigaw ni Masato. Nagulat ang lahat nang makitang nawawala ang 3 daliri sa kanyang kanang kamay. Napakabilis ng galaw, walang dugong damaloy. Sa gilid, namuo ang galit kay Bolong nang makita niya ito. Just a nobody dares to disregard me. Ibalik mo siya sa barkada, I want to give him a lesson myself. Agad na humakbang pasulong ang mga miyembro ng gang, kumilos upang hulihin si Lito. Ngumisi si Lito ngunit hindi tumutol at hinayaan silang kunin siya. Kung magpapatuloy ang away at may nag-alerto sa pulisya, magiging komplikado ito. Bagamat alam niya kung paano ito ay handle, ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Tinakpin ni Masato ang kanyang kamay, malamig na tinitigan si Lito, at umungal, patayin ang batang ito para sa akin.
Marahas na nagsalita si Bolong, huwag kang mag-alala, Young Master Masato, kapag nakapasok na siya sa aming gang, hilingin na lang niyang patay na siya. Hindi nagtagal, pinasok si Lito sa isang van, nakatali ang kanyang mga kamay at may itim na hood sa kanyang ulo. Makalipas ang halos 20 minuto, dumating ang sasakyan sa lihim na base ng gang. Nakakulong si Lito sa isang piitan, natanggal ang kanyang hood, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakatali pa rin ng matibay na nylon na lubad. May inabot ang isang underling, ito ay isang pares ng silver shining brass knuckles. Kinuha ni Bolong ang brass knuckles, isinuot ang mga ito, at ipinakita kay Lito ang isang malamig na ngiti, hindi mo ako binibigyang mukha, ha? Inaasahan kong magiging mush ka. Pagkasabi niyon, sinuntok niya ang mesa, agad na nabasag ang solid wood. Pagkatapos, lumakad siya palapit kay Lito at gumawa ng marahas na suntok. Napanatili ni Lito ang isang kalmadong ekspresyon, na hindi nagpapakita ng intensyon na umiwas. Habang tumama ang kamao ni Bolong sa kanyang dibdib, lumitaw ang isang malakas na puwersang sumasalungat, na nagpapalipad pabalik kay Bolong. Bang! Malakas siyang nontog sa pader, saka bumagsak sa sahig. Nagpakawala siya ng malungkot na dagindong, ang kamay ko. Hindi mabilang na mga hiwa ang makikita sa kanyang kamay, na nagpapakita ng kalansay na puti sa ilalim, ang kanyang mga daliri ay nakatungo sa kakaibang mga anggulo, ang buong kamay ay karaniwang wasak. Ang mga mata ni Bolong ay nanghina ng husto, nakatingin kay Lito na may matinding takot. Sa kanyang puso, galit na galit siyang napabulalas, sino lang ang lalaking ito? Bakit mas matigas pa ang katawan niya kaysa tansong pader o hadlang na bakal? Ngumisi si Lito, at sa biglaang pagsusumikap ng kanyang mga kamay, naputol niya ang nylon na lubad. Inilabas niya ang kanyang cellphone, kalmado siyang nag-dial ng numero. Walang humpay ng inisya ng Wild Dragon, bata, iniisip na tumawag ng mga reinforcement. Mangarap ka. Walang sino mang maglalakas loob na labanan ang gang namin. Mamamatay ka sa miserableng kamatayan ngayon. Sumulyap si Lito sa kanya, nakangiting walang pakialam, oh, really? Paano kung ang leader mo? Sa sandaling iyon, natapos ang tawag, at sinabi ni Lito sa telepono, may isang tao mula sa grupo mo na gumugulo sa akin. Hawakan mo ito para sa akin. Sa kabilang dulo ng telepono, si Tatrono ay pawis na pawis. Alam niya na ang tao sa kabilang dulo ay isang young grandmaster. Ang kanyang mga alipors ay hindi sapat upang punan ang mga puwang sa kanilang mga ngipin bilang mga kalaban sa pagsasanay. Maaari silang maalis sa isang kisap mata. Samantala, hindi makapaniwala ang Wild Dragon at ngumuya, kung kilala mo talaga ang boss ko, pipilipitin ko ang ulo ko at hahayaan kang gamitin ito bilang bola ng soccer. Inihagi sa kanya ni Lito ang telepono, gusto ng iyong pinuno na sagutin mo ang tawag. Ilang saglit ang Wild Dragon, kinuha ang telepono ng may pang-aalipuste at sinabing, hello, sino ang nang-ahas na magpanggap bilang boss, susuntukan kita. Wild Dragon, hinahanap mo ba si kamatayan? Biglang nagmula sa telepono ang galit na dagindong ni Tatrono. Natigilan ng tuluyan ang Wild Dragon, natagalan siya ng ilang segundo para maalis ang kanyang pagtataka at nauutal siya, big. Bro! Ikaw ba talaga? Sumigaw si Tatrono, kalokohan. Sinaktan mo ba ang isang binata? Sumulyap si Bolong kay Lito, nakaramdam ng biglaang pag-iisip, oo, masyadong mayabang ang taong ito, tuluyan niyang hindi pinapansin ang ating gang, tuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo. Stop! You better apologize to him immediately. Wala akong pakialam kung lumuhad ka man o maging baka o kabayo, kapag hindi kanya pinatawad, puputulin ko ang ulo mo ngayon din. Galit na galit si Tatrono, gusto niyang sampilan ang walang isip ito hanggang mamatay. Nang marinig ito, agad na napagtanto ni Bolong na napukaw niya ang isang taong hindi niya dapat. Oo. Lumingon siya kay Lito na may masamang tingin, kuya, nagkamali ako, patawarin mo sana ako. Nagpahinga si Lito sa kanyang upuan, na tumawa ng malamig, hindi mo ba ako tuturuan ng leksyon sa ngalan ni Tatrono? Nanghina ang mga tuhod ni Bolong, at lumuhad siya mismo sa lupa, yumuko ng masigla, kuya, mali ako, walang anuman kay Tatrono na iyon. Ako ay bulag. Hindi walang si Bolong, nabalitaan niyang nakipagkaibigan si Tatrono sa batang Grandmaster. Sa inasal ni Tatrono kanina, nahulaan niya na ang binata sa kanyang harapan ay malamang na iyon din ang Grandmaster. Kung gusto ng kabilang partido ang kanyang buhay, malamang na mas madali kaysa sa pagdurog ng langgam. Sa pag-iisip nito, si Bolong ay nanginginig sa takot, ang kanyang mga siko ay naging mas matigas, at ang kanyang noo ay pinahiran ng dugo. Ang kanyang mga nasasakupan ay nataranta at sumunod sa kanya upang yumuko at humingi ng tawad.
Hanggang sa damyugo ang noo ni Bolong, tumayo si Lito at inalis ang alikabok sa kanyang damit, para sa kapakanan ni Tatrono, ililigtas ko ang iyong buhay. Nang marinig ito, labis na natuwa si Bolong, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Lito ay nagpaputi muli ng kanyang mukha. Gayunpaman, habang ang kamatayan ay maiiwasan, ang parusa ay hindi maiiwasan. Lito looked at him playfully. You have two choices. First, to give Masato a good beating. Second, I bellow you up. But I must warn you, I don't know how to go easy and it might just be fatal. Your call. Walang dalawang isip, mabilis na sumagot si Bolong, pipilihin ko ang una. Ang una. Good. Tandaang i-record ang video at ipadala ito sa pamamagitan ni Tatrono. Sa isang malamig na ngiti, biglang ibinuka ni Lito ang kanyang palad at isang cellphone ang kinuha sa kanyang kamay. Nang mapanood ang palabas na ito, si Bolong at ang kanyang mga kasama ay napuno ng matinding pagtataka. Napaka-Diyos na kakayahan. Kasabay nito, puno ng takot ang kanilang mga mukha. Kung ito ay talagang dumating sa suntok, lahat sila ay mga bangkay na ngayon. Sa ilalim ng takot at pagtataka ng mga titig, si Lito ay lumabas na may kumpiyansa. Kabanata 684. Sa loob ng ospital. Lumabas si Masato mula sa operating room, isang nagbabawal na ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatingin sa kanyang kamakailang tinahi sa likod na daliri. Lito, kung mapunta ka sa mga kamay ni Mia, siguradong mababalatan kita kahit hindi ka mamatay. Saktong pagmumura niya ay biglang bumukas ang pinto ng ward. Pumasok si Bolong kasama ang dalawa niyang subordinate. Nang makita siya, si Masato ay agad na natuwa, nasaan ang lalaking iyon? Nakipagayos na ba siya? Tumingin sa kanya si Bolong ng halos nakikiramay na mga mata at umiling, wala na siya. Bakit mo siya pinakawalan? Dapat sinigurado mong patay na siya. Nagbabanta ang mukha ni Masato. Natatawang sabi ni Bolong, hindi ko siya pinatapos. Sa halip, muntik na akong mapatay niya. Natigilan si Masato at hindi nasisiyahang sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Isang malaking grupo tulad ng isang malaking gang, natatakot ba tayo sa isang karaniwang tao? Commoner. Malamang wala ka pang ideya kung kanino ka nasangkot. Sarkastikong tinitigan ni Bolong si Masato, nagmarcha, at sinuntok ito sa mukha. Bang! Nakasalampak si Masato sa sahig at napasigaw sa takot, nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit mo ako sinaktan? Akala ko ba magkaibigan tayo? Who is your friend? Salamat sa iyo, muntik na akong mapatay. Sa pagbanggit nito, hindi mapigilan ang galit ng Bolong, at muling ibinaba ang kanyang kamao, hinampas ang mukha ni Masato ng mabangis. Kayong dalawa, atakihin mo siya. Dahil sa pagod, sumenya si Bolong sa kanyang dalawang subordinate. Agad na nagtaas ng manggas ang dalawang alipors at marahas na binitukan si Masato habang nakahiga ito sa sahig. Ano man ang kanyang mga pagsusumamo para sa awa, ang tanging natanggap niya ay nag-uunahan ng mga suntok. Sa tabi nila, kinunan ng video ni Bolong at ipinadala ito kay Tatrono. Si Tatrono, na hindi naantala nang makita ang video, ay mabilis na ipinasa ito kay Lito. Sa sandaling ito, kababalik lang ni Lito sa Dalili Nightclub. Nang makita ang video, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Pagkatapos, dumating ang tawag mula kay Tatrono. Ang kanyang tono ay labis na magalang, Master Argel, nasisiyahan ka na ba sa pambubugbog na ito? Kung hindi, maaari ko silang bugbugin muli. Tumugon si Lito, hindi masama, hayaan si Bolong sa ngayon. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Tatrono at paulit-ulit na tumawa, maraming salamat, talagang pinahahalagahan ang iyong kabutihang loob, guro. Pagkababa ng telepono, nagatubili ang kanyang katulong bago sinabing, Boss, sa pambubugbog kay Masato Kamiyo, para kaming nakikipag-away sa pamilya Kamiyo. Hindi ba't hindi nararapat? Hehe. Mukhang hindi mo naiintindihan ang mga kakayahan ng ating guro. Ang pamilyang Yoshida ay isa rin sa nangungunang tatlong pamilya, ngunit muntik na silang mapuksa ng guro. Kung ikukumpara dito, ano ang binibilang ng pamilyang Kamiyo? Umiling si Tatrono, ang pinakamahalaga sa akin ay kung paano purihin ng mabuti ang master na iyon, mag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Kahit na magsalita lang siya ng isang pangungusap para sa atin sa hinaharap, maaari itong magligtas sa akin ng 10 taon ng pagsusumikap. Nang marinig ito ng katulong, agad na nagkaroon ng matinding paggalang sa young master. Dumating si Lito sa Dalili Nightclub sa hating gabi. Napatulala muna ang waiter sa pinto, pagkatapos ay nawala ng kulay sa gulat, at napasigaw, Ghost. Si Lito ay may tulala na ekspresyon, tingnan mong mabuti, ako ay isang tao.
Sa sandaling ito, lumabas din ang manager at namangha nang makita si Lito, ikaw. Hindi ka patay. Hindi ka ba dinala ng gang? Natawa si Lito, mas dapat kang mag-alala kay Mr. Cameo. With that, kinuha niya ang cellphone niya at dinial ang number ni Laura. Tila hinihintay ni Laura ang kanyang tawag, agad itong sinagot nang tumunog ito, teka lang, may ipapababa ako para kunin ka. Pumayag si Lito gamit ang isang, ma'am. Tinapos niya ang tawag, hindi pinapansin ang mga sulyap ng manager at iba pa. Maya-maya, lumabas ang isang batang babae mula sa elevator at lumapit kay Lito, ikaw ba si Mr. Argel? Sumunod ka sa akin. Nang hindi umimik, sinundan ni Lito ang babae sa elevator. Bilang isang napakasikat na mga awit, si Laura ay pinakitunguhan ng labis at nagkaroon ng sariling luxury lounge sa nightclub. Dinala ng batang babae si Lito sa entrance ng lounge at pinagbuksan siya ng pinto, pasok. Tumango si Lito at pumasok sa loob. Sa sandaling ito, nakadapa si Laura sa sofa. Mukha siyang masama, mukhang pagod na pagod at hindi man lang napansin ang pagpasok ni Lito. Nang hindi umimik, direktang lumapit si Lito at hinawakan ang kanyang palso. Anong ginagawa mo? Agad na nagbago ang mukha ni Laura, puno ng pag-iingat ang kanyang tingin. Noon lang, bigla niyang naramdaman ang banayad na enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan, na nagpagising sa kanyang isip. Natigilan siya, anong nangyayari? Niluwagan ni Lito ang kanyang kamay at bahagyang ngumiti, huwag kang mag-alala, pinagaling lang kita. Gama na ba ang pakiramdam mo ngayon? Tumango si Laura, ang kanyang mga reserbasyon kay Lito ay hangupa ng husto. Hindi pa niya nakita ang ganitong uri ng pamamaraan ng pagpapagaling at tumingin siya kay Lito sa isang bagong liwanag. Sa sandaling ito, ang tingin ni Lito ay bumagsak sa isang kwintas sa leeg ni Laura, ito ay isang piraso ng sepiro na mukhang napakamahal. Marahil ay hindi mapapansin ng isang karaniwang tao, ngunit malinaw na nakikita ni Lito na ang sepiro na ito ay nagpapalabas ng mga bahid ng nakakapangilabot, nakamamatay na enerhiya. Itinuro ang kwintas, sinabi ni Lito, Miss Laura, dito nanggagaling ang iyong sakit. Gayunpaman, si Laura ay medyo may pag-aalinlangan. Bahagyang nabawasan ang kaunting pagmamahal niya kay Lito. May sakit siya dahil sa kwintas niya. Iyon ay isang medyo walang katotohanan na paliwanag. Posible kayang niloloko siya nito mula sa kanyang kwintas na batong pang-alahas. Nang tumingin kay Lito, buong puso niyang tinanong, mayroon ka bang solusyon? Oo. Ibigay mo sa akin ang kwintas. Tumango si Lito. Gaya ng hinala niya. Nakaramdam si Laura ng pagkabigo sa kanyang puso. Tila nagkamali siya ng paghuhusga. Ang taong ito ay walang iba kundi isang manloloko. Hey! Gusto kong makita kung paano mo ako balak dayin. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Laura habang hinuhubad niya ang kanyang kwintas at ibinigay kay Lito. Tinanggap ni Lito ang kwintas at tumingin kay Laura. Kailangan kong lumabas saglit. Kapag naayos ko na ito, ibabalik ko ang kwintas mo. Nang marinig ang mga salitang ito, mas kumbinsido si Laura na si Lito ay isang scam artist. Lalong lumawak ang mapanuksong ngiti niya, humisi siya, go ahead, off you go. Walang kibo, tumango si Lito, tumalikod, at umalis. Nang mawala na siya sa paningin, tumayo si Laura at palihim na sinundan siya. Maraming bakanteng kwarto sa palapag na ito. Napasok si Lito sa isa, tinanggal ang kanyang kamay at ngayon ay may hawak na isang charm paper. Beast Spirit of the Netherworld, itigil mo ang iyong kaguluhan at umalis ka kaagad o harapin ang aking galit. Nagsimula siyang kumanta ng isang inkantasyon ng mabilis. Nagliyab ang charm paper sa kamay niya. Kasabay nito, ang maitim na usok na nagmumula sa kwintas ay namilipit at unti-unting nabuo ang isang babaeng aparisyon. Ang multo ay nakakatakot, basang-basa, at itinuro ang isang nakakatusok na tawa kay Lito, sa loob ng 10 araw ay sakupin ko na ang katawan ng babaeng iyon. Ang lakas ng loob mong makialam. Hindi ka maliligtas. Dahil doon, humahaba ang kanyang mga kuko, at lumawak ang kanyang bibig sa isang nakakatakot na kawalan habang sinusundan niya si Lito. Nakakunot ang noo, ibinato ni Lito ang nasusunog na papel ng alindog sa multo na babae. Napasigaw ang babaeng aswang. Ang lugar na nahawakan ng anting-anting ay agad na naging asul na usok. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Laura mula sa labas. Nang makita niya ang eksena sa loob, lalo na ang kahindek-hindek na babaeng aswang, agad siyang namutla, at walang malay na tumili. Lumambot ang ekspresyon ni Lito, at nagmura siya sa loob. Ang babaeng multo, nang makita si Laura, ay agad siyang sinugod. Si Laura, natakot hanggang tuhod, ay wala ng lakas sa kanyang katawan. Habang pinagmamasdan niya ang multo na palapit ng palapit, naisip niyang tiyak na mamamatay na siya.
Maya-maya, may dumaan na figure at lumitaw sa tabi niya. Sa kamay ni Lito ay lumitaw ang isa pang anting-anting. Mabilis na nag-apoy ang anting-anting, at inihagis niya ito sa multo. Nang makita ang sitwasyon, mabilis na umiwas ang multo. Tinulungan ni Lito si Laura na tumayo, at walang emosyong nagsalita, bakit mo ako sinundan dito? Namula ang mukha ni Laura, at medyo nagilty siya, I was just curious. Ngunit sa sandaling iyon, ang babaeng aswang ay nag-counter-attack. Sumigaw ng malakas si Laura, gamitin mo ang gamit mo kanina. Nagkibit balikat si Lito, wala na. Dalawa lang ang dala ko. Namumutla si Laura, halos maluha-luha. Anong dapat nating gawin? Mapahamak ba tayo? Bulalas niya at kumapit kay Lito. Nang maramdaman ni Lito ang kanyang hubog na katawan, nahihirapan ang kanyang paghinga, medyo nagmamadali ang kanyang tono. Miss Laura, pwede ka bang magpigil? Malapit na tayong mamatay. Ano bang pigilan? Sigaw ni Laura. Hindi napigilan ni Lito na matawa sa kalokohan. Kung alam lang ng mga tulad ng cameo elites na sinadyang niyakap siya ng kanilang pinakamamahal na Laura, malamang na maubusan sila ng inggit. Ang multo ay sumengot ng masama. Boy, dare to ruin my plans. I'll kill you first, then possess the girl. Malamig na tumawa si Lito, ikaw. Subukan ng 1,000 taon ng paglilinang. Bigla niyang kinagat ang kanyang kanang gitnang daliri at nagsimulang gumuhit sa hangin, na naging sanhi ng mga gintong anting-anting na lumitaw mula sa manipis na hangin. Nagbago ang mukha ng babaeng multo na parang nakakaramdam ng panganib, tumakas siya, ngunit huli na ang lahat. Sinabayan ng matinis na hiyaw, ang multo ay nawala sa isang iglap. Tumingin si Lito sa ulong nakabaon sa kanyang dibdib at tinukso, ganito mo ba kagusto ang mga pectoral ko? Saka lang inangat ni Laura ang ulo niya at tulala siyang tumingin sa paligid. Nasaan ang kakilay-kilabot na bagay na iyon? Casual na sagot ni Lito, wala na. Kinuha niya ang kwintas sa sahig at inilagay sa kamay ni Laura. Ligtas na ngayon. Pagtingin niya sa kwintas na nasa kamay niya, nakaramdam siya ng guilt. Talagang pinaghihinalaan niya itong sinungaling. Salamat. Nagpapasalamat na sabi ni Laura kay Lito. Kinawian ni Lito ang kanyang kamay, sige, aalis muna ako. With that, mabilis siyang naglakad palayo. Paglabas pa lang ni Lito sa nightclub, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang tumatawag ay si Kirby, puno ng pagmamadali ang kanyang boses, Lito, masama ito. Isang grupo ng mga tao ang dumating at kinuha si Miss Mia. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Lito. Ano, nakalimutan na niya ang kaligtasan ni Mia. Kilala mo ba kung sino sila? Malamig niyang tanong. Tumango si Kirby, sabi nila galing sila sa angkan ng Chiba at hiniling na pumunta ka doon eksaktong alas 8 ng umaga bukas. Ngumisi si Lito, gamit ang mga kasuklam-suklam na pamamaraan para pilitin akong harapin sila, talagang mababa ang angkan ng Chiba. Payo ni Kirby, dapat ba tayong humingi ng tulong? Siguradong naglagay ng bitag ang matandang si Ricardo Chiba. Baka nakipagtulungan pa siya sa Cameo Clan, hindi ka dapat mahulog dito. Ngumisi si Lito, isang grupo ng mga langgam, ano ang dapat kong katakutin? Hindi pumayag si Kirby. Alam niyang makapangyarihan si Lito, ngunit marami na siyang nasaktan na tao ngayon. Marahil, ang lakas lamang ay hindi na sapat. Ngunit, gusto pang hikayatin ni Kirby, ngunit direktang pinutol siya ni Lito, huwag mo nang sabihin. Ako mismo ang pupunta sa angkan ng Chiba bukas para kunin siya. Si Kirby ay curious na nagtanong, paano mo planong bawiin si Miss Mia, sa pamamagitan ng negosasyon? Negotiation. Hindi sila karapat-dapat. Napangiti si Lito, kung manggahas silang sakta ng isang buhok sa ulo ni Mia, gagawin kong ganap na mawala ang angkan ng Chiba sa mundong ito. Kabanata 685. Ang tahanan ng pamilyang Chiba ay pambihira ngayon. Hindi mabilang na mga luxury car ang nakaparada sa pasukan, bawat isa ay may dalang ilan sa mga pinakamaimpluwensyang tao at maharlika. Si Ricardo Chiba ay nagningning ng kumikinang nakaligayahan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng malalim, walang awa na determinasyon. Inilabas niya ang kanyang mobile phone at tinawagan ang batang Grandmaster, magalang na nagtanong, Guro, nasaan ka ngayon? Magpapadala ako ng susando sa iyo. Sa kabilang dulo ng linya, walang pakialam na sumagot si Lito. Anong problema? Hey, ang totoo? May isang lalaking taga-ibang bansa na nabanggit ko sa iyo noon, darating siya ngayon, at sana ay patayin mo siya sa paningin. Ang aking pamilyang Chiba ay mananagot ng buo sa anumang magiging epekto, maingat na sinabi ni Ricardo. Nagkunwaring nagulat si Lito sa proposal at simpleng sumagot, walang problema.
Malapit lang naman ako, hindi na kailangang sunduin ako, malapit na ako. Matapos ipahayag ang kanyang labis na pasasalamat, tinapos ni Ricardo ang tawag, lumingon sa mga tao sa engranding bulwagan at malakas na sinabi, mga ginoo at mga ginang, ang batang Grandmaster ay darating dito sa lalong madaling panahon. Nang marinig ang mga salitang iyon, ang iba't ibang kinatawan ng pamilya na naroroon ay nagsuot ng mga ekspresyon ng lubos na pag-asa. Hindi na sila makapaghintay sa nalalapit na pagkikita ng batang Grandmaster. Nakayuko ang kanilang mga ulo, isa-isa nilang pinasalamatan si Chiba, maraming salamat, Mr. Chiba, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong makilala ang batang Grandmaster. Gayunpaman, habang sila ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha, ang kanilang mga puso ay napuno ng inggit. Mapait silang nagseselos. Bakit si Ricardo, ang matandang iyon, ang unang nasiyahan sa pribilehiyong mag-host sa batang Grandmaster? Bilang resulta, ang lahat ng mga angkan ay napipilitang makipagtulungan sa mga dikta ng pamilyang Chiba. Sa sandaling ito, isa pang figure ang humakbang pasulong. Si Evan Yoshida iyon. Nang makita ni Ricardo ang pagdating, ipinakita ni Ricardo ang hitsura ng paghamak, so, Evan Yoshida. Napangiti si Evan Yoshida at inabot ang kamay kay Ricardo. Gayunpaman, walang intensyon na makipagkamay si Ricardo, at puno ng pagmamataas ang kanyang mukha, alam ng lahat na ang iyong pamilya Yoshida, na nasaktan ng Young Grandmaster, ay nasugatan. Natatakot ako na wala ka ng kwalipikasyon na maging kapantay ng mga pamilyang Chiba at Kamio. Kumunat ang noo ni Evan Yoshida, what do you mean? Ngumisi si Ricardo Chiba, ngayong nasa pamilyang Chiba ang Young Grandmaster na may hawak na kuta, hindi ba dapat ipakita ng iyong pamilyang Yoshida ang paggalang nito? Ilipat sa akin ang mga karapatan sa pagmimina. Maaari akong maglagay ng magandang salita para sa iyo sa harap ng Young Grandmaster. Kung susuwayin mo, maaaring lipulin ka ng Grandmaster sa isang pitik lamang ng kanyang mga daliri. Napalitan ng dark shade ang kulay ng mukha ni Evan Yoshida, you're being overly excessive. Tumango si Ricardo Chiba, I really am excessive, but that's because I have the upper hand. Ang pahayag na ito ay nagpabagabag sa lahat, ngunit wala silang pagpipilian kundi ang magtiis. As I'm not welcome here, I'll take my leave. Nang tumalikod si Evan Yoshida para umalis, hinarang siya ng dalawang matipunong lalaki. Ngumisi si Ricardo Chiba, huwag mong isipin na umalis nang hindi ibinibigay ang mga karapatan sa pagmimina ngayon, at gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na protektahan ka. Mabilis na ibinaba ng lahat ang kanilang mga ulo, walang lakas ng loob na magbitaw ng salita. Sino ang hindi matatakot kay Ricardo Chiba na may suporta ng Young Grandmaster? Sa tensyon na sandaling ito, isang boses na walang anumang emosyon ang nakarating sa kanilang mga tainga. Paprotektahan ko siya. Nagulat ang lahat at napalingon ang lahat sa entrance. Isang gwapong binata ang nakitang papalapit. Ikaw. Agad na nakilala ni Ricardo ang binatang ito. Siya si Lito, ang ganap na Samaire sa kanyang anak. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, naisip niya na parang pamilyar ang boses ng binata. Ito ay medyo kahawig ng teenager na Grandmaster. Ipinilig niya ang kanyang ulo, inalis ang walang katotohanang kaisipan. Walang paraan na maiugnay ang taong ito sa teenager na Grandmaster, hindi sila magkamukha. Well, boy, you sure are bold to come here alone? Pang-iinis ni Ricardo, malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Nakatayo sa isang tabi, si Chite Chiba ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Ang kanyang buhay ay naging ganap na hindi mabuhay, at lahat ito ay salamat kay Lito. Nais niyang maukit si Lito ng 1,000 beses. Sino itong Ginoo? Ang mga tao mula sa ibang mga pamilya ay interesadong tumingin kay Lito. Ngumiti ng matamlay si Lito, ako ay mula sa ibang bansa, na pinangalan ng Lito. Pumunta ako dito ngayon upang kunin si Mia. Si Lito. Siya ba ang taga-ibang bansa na hayagang nang agaw sa nobya noong engagement ni Chite Chiba? Hindi lang iyon. Nabalitaan na siya lang ang nakatalo sa Great Ninja River. Ang mga nakakaalam ng kwento sa loob ay nagsimulang mag-usap ng tuwang-tuwa. Ngunit ang ilang mga tao ay umiling, paano kung natalo niya ang Great River? Nakatayo ngayon ang pamilya Chiba kasama ang teenager na Grandmaster sa kanilang tabi. Sa harap ng Grandmaster, siya ay walang iba kundi isang hamak na langgam. Nang marinig ito, tumawa si Lito, puno ng pang-aalipusta, ano ang kahanga-hanga tungkol sa isang Grandmaster. Sa mga salitang ito, huminga ang karamihan. Nakatitig ang lahat kay Lito na parabang nakatingin sila sa isang baliw. Naglakas loob siyang siraan ng guro sa publiko, walang utak ba ang batang ito? Napakabata at mapusok, siya ay nasa matinding problema ngayon. Ang ganitong klase ng tao ay mayabang at mapagmahal sa sarili.
He deserves to die. Si Ricardo ay puno ng pagiging mahiyain, nakangiti mula tenga hanggang tainga habang nakatingin kay Lito. Malapit na ang guro at malapit nang dumating. Kung gusto mong mamatay ng marangal, lumuhad ka at humingi ng tawad sa anak ko. Humihingi ng tawad. Tumawa si Lito, pagkatapos ay naglakad patungo kay Ricardo. Walang tigil ng inisyon si Ricardo, iniisip, sa wakas ay umamin ka na sa pagkatalo. Tingnan natin kung paano kita papahirapan. Gayunpaman, bago pa siya makapag-react, sinampal na ni Lito ang kanyang mukha. Bang! Lumipad palabas si Ricardo, nabasag ang isang malaking butas sa dingding. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pag-freeze ng lahat. Nang bumalik sila sa kanilang katinoan, lahat sila ay tulala. Ang lalaking ito ay isang ganap na baliw. Sa ganoong sitwasyon, hindi lamang siya tumatanggi na humingi ng awa kundi ng ahas na manakit ng tao. Siya ay tunay na mapangahas. Lahat ay humakbang pasulong upang akusahan si Lito. Anak, masyado kang mayabang. Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon din. Malamig na tumikim si Lito, pagkatapos ay muli pang sampal. Si Ricardo, na halos hindi na makatayo, ay pinalipad muli, na umuubo ng sariwang dugo. Nang makita ito, ang mga master mula sa iba't ibang pamilya ay tumayo lahat, pinalibutan si Lito, pinilit siyang humingi ng tawad. Anak na mangmang, lumuhad ka at humingi ng awa ngayon, kung hindi, hindi kami magpipigil. Malamig na tumawa si Lito. Sa tingin mo karapat-dapat ka. Sa isang kisap mata, nawala siya sa kinatatayuan niya, mabilis na sumanib ang kanyang anyo sa mga anino. Nagbago ang mukha ng lahat. Bago pa sila makapag-react, sinuntok na sila at pinalipad. Sa isang kisap mata, isang malaking grupo ng mga tao ang nakahiga sa sahig. Nang makita ito, lahat ay nagpakita ng takot. Ang batang ito ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Tinapakan ni Lito ang ulo ni Ricardo, nasaan si Mia. Hindi napigilan ni Ricardo ang mapangiti. Umiling siya, sinabi niya, anak, binigyan kita ng pagkakataon. Naglakas loob kang maging mayabang. Hindi ka pakakawalan ng Young Master. Ang iba ay nagsalita, tama, maghintay hanggang sa dumating ang Young Master, pagkatapos ay malalaman mo kung paano ka magdurusa. Tanging si Evan Yoshide na nakatayo sa isang tabi ang nakasuot ng mapanuksong ekspresyon, na nakikiramay sa iba. Ricardo, o Ricardo Chiba, nagplano ka ng maingat sa buong buhay mo, at sa huli, nakagawa ka ng kalokohang bagay. Malamang na hindi mo akalain na ang nakatayo sa harapan mo ay ang tunay na Young Master. Sa deadlock na ito, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ang buhay na eksena, hindi ko maiwasang sumama sa saya. Si Aberezzo, na nakasuot ng itim, ang kanyang balat ay kumikinang na may metal na kinang, magandang lumutang pababa mula sa hangin. Napatulala ang lahat sa nakita. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na, bilang pinuno ng Ghost Flame Sect, si Aberezzo, na nabuhay ng daan-daang taon, ay matagal nang tumigil sa pakikisalamuha sa mga ordinaryong tao. Kahit na ang mataas na uri ng maharlika ng silangan ay nakarinig lamang ng mga alingaw-ngaw tungkol sa kanya, at walang sino man ang nakakita sa kanyang tunay na anyo. Sa puntong ito, isang patriarch ng isang mayamang pamilya ang humakbang at malamig na nagpahayag, sino ka? Ang angkan ng Chiba ay hindi isang lugar kung saan maaari kang manghimasok. Hindi pa natatapos ang mga salita sa kanyang bibig ay tinuro siya ni Aberezzo. Bang! Sa isang kisap mata, biglang sumabog ang lalaki sa isang kumikinang na madugong gulo. Nang masaksihan ito, ang mga mukha ng mga tao ay namutla sa takot, at ang mas mga duwag ay nawala ng malay. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Aberezzo, ako si Aberezzo, ang pinuno ng Ghost Flame Sect. May iba pa bang gustong sabihin? Nang marinig ang pangalang Aberezzo, agad na nagpakita ng paggalang ang lahat ng naruroon. Ang pangalang ito ay kilalang kilala sa buong silangan, halos kasing kahulugan ng isang maladyos na figure. Higit pa sa inaasahan ng lahat na siya ay magpakita ng kanyang sarili sa gayong makamundong kaganapan. Sinulyapan ni Lito si Aberezzo at binawi ang kanyang paa na nakatapak sa ulo ni Ricardo. Si Ricardo ay nagmamadaling gumapang sa harap ni Aberezzo, nakikiusap sa kanyang mga tuhod, Master Abe, ako ang pinuno ng angkan ng Chiba. Kung tutulungan mo akong patayin ang taong iyon, maibibigay ko sa iyo ang lahat ng ari-arian ng aking pamilya. Pagkasabi noon, naging sentro ng kanyang atensyon kay Lito. Inilipat ni Aberezzo ang kanyang tingin kay Lito, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang sarili, nagpakawala ng tawa. Nang makita ito, parehong natuwa sina Ricardo Chiba at Chite Chiba, sa pag-aakalang pumayag si Aberezzo. Nagbabantang sinabi ni Ricardo, anak, kapag nasangkot si Aberezzo, garantisado ang pagkamatay mo.
Sa sandaling iyon, si Lito, na nakatayo sa hindi kalayuan, ay biglang nagsabi, halika sa akin. Nang magsalita siya, hindi siya nakatingin sa iba, kundi diretso kay Aberezzo. Natakot ang lahat, na nag-iisip, na sisiraan na siya ng bait, papatayin niya tayong lahat. Kung i-provoke natin si Aberezzo, malalagay tayo sa matinding problema. Isang matandang lalaki ang humakbang pasulong at galit na sumigaw kay Lito, bantayan mo ang iyong bibig, walang pakundangan na walang isip. Hindi mo iginagalang ang aming sectmaster na si Abe. Hindi pa siya tapos magsalita ay pinalipad na siya. Sino ang nagtanong sa iyo na magsalita? Malamig na komento ni Aberezzo, binawi ang kanyang kamao. Natigilan ang lahat, hindi maintindihan ang nangyayari. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ng lahat. Biglang tinungo ni Aberezzo si Lito. Nagpalitan ng tingin ang lahat, naniniwalang wala na si Lito. Sa sumunod na sandali, may kumalabog. Diretso na lumuhad si Aberezzo sa harap ni Lito, nagsalita, pagbati, guro. Boom! Sa sandaling ito, blanko ang isipan ng lahat. Mas, guro. Ang pinaka hindi nasisiyahan ay ang mag-amang Chiba, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi paniniwala. Nakaharap sa nagtatakang mga tingin ng mga tao, si Lito ay nanatiling walang kibo, tumayo ka. Salamat, guro. Tumayo si Aberezzo, malamig na sumulyap sa mga tao, at sinabi kay Lito, iniinsulto ka ng mga taong ito. Kailangan ba nating harapin silang lahat? Kami sa Ghost Flame Sect ay hindi natatakot sa sinumang elite. Sa mga salitang ito, ang mga patriarka ay natakot sa kanilang talino, pantay na lumuhod, Abe Sect Master, iligtas mo kami. Aberezzo scoffed disdainfully, ang iyong buhay ay wala sa aking mga kamay, ngunit sa desisyon ng guro. Lahat ng mga taong iyon ay yumuko kay Lito, humihingi kami ng paumanhin sa aming pagkabulag, guro, patawarin mo kami. Sinulyapan ni Lito ang mga taong nakaluhod sa sahig ng walang sinasabi, kaya kailangan nilang manatili sa sahig. Sa oras na ito, bumagsak ang tingin ni Lito sa mag-amang Chiba, mahina siyang tumawa, may sasabihin ka ba ngayon? Nanlalaki ang mga mata ni Ricardo, puno ng kabaliwan at kawalang paniwala, imposible, imposible ito, nakilala ko na ang guro, hindi ikaw siya. Isa kang impostor. May inilabas si Lito at inihagi sa kanyang harapan. Kinuha ito ni Ricardo nang hindi namamalayan, at nang buksan at makita kung ano iyon, kapansin-pansing nagbago ang kanyang mukha, sumigaw sa takot. Isa itong maskara ng balat ng tao, nakapareho ng hitsura ng batang Grandmaster na nakita niya noong gabing iyon. Biglang humagalpak ng tawa si Ricardo. So it was you in disguise. Haha, I can't believe na ako, si Ricardo Chiba, na halos buong buhay ko, pinaglaruan ng isang batang katulad mo. Nakakatawa. Nakakatawa. Nang matapos siyang magsalita, bigla siyang naglabas ng punyal at direktang itinutok sa puso ni Cheetah. Natamba si Cheetah, puno ng pagkabigla ang mukha. Sumigaw si Ricardo, anak, huwag mong sisihin ang iyong ama, na nagkasala sa Grandmaster, mabubuhay tayo ng mas masahol pa sa kamatayan. Sa sinabi nito, muling itinaas ang punyal at sinaksak ito sa sarili niyang ugat. Sa isang kisap mata, may dalawa pang katawan sa sahig. Gayunpaman, hindi man lang nag-abala si Lito na tumingin, at walang pakialam na sinabi sa iba, mula ngayon, wala ng Chiba clan, lahat ng mga ari-arian ay pinamamahalaan ni Evan Yoshida. Sa palagay ko walang sino man ang may anumang pagtutol. Sa sandaling ito, sino ang maglalakas loob na magsabi ng, hindi. Ang lahat ay nagpatira pa sa sahig, tumatango-tango na parang pinupukpok na bawang, walang pagtutol. Tumango si Lito at sinabi kay Evan Yoshida, natupad ko na ang lahat ng pangako ko. Dahil sa labis na emosyon, dinilaan ni Evan Yoshida ang kanyang tuyong labi, nilunok ang kanyang laway, pagkatapos ay yumuko ng malalim kay Lito. Isang pangako mula sa Grandmaster ang bigat ng 1,000, napakapalad ni Evan.